So yun po mga Kadaver Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So eto, pag-uusapan po natin ang pamamahiya. Pamamahiya pang supalpal. Pamamahiya pang supalpal na ano pa ba? Pamamahiya pang supalpal. Pamamahiya sa GMA at sa mga pro page nito. Kaya naman kasi, ang tagal na kasi nito, inulit nyo na naman eh. Ipapaya lang kayo eh. Kukulit nyo kasi. At ito, pag-usapan din natin yung isa sa, ewan ko kung vlogger ba to ng It's Showtime to. Ngayon ko lang siya nakilala, ngayon ko lang siya nakita. Wala lang, ngayon ko lang siya nakita, kaya ganun. So, eto nga, may mga patutsada tong magkabilang panig, itong vlogger. Hindi ko alam kung vlogger. Vlogger siya, vlogger siya ng It's Showtime. So, nagko-content siya about sa It's Showtime, itong isang pag-uusapan natin. At itong isang post ng Pro GMA page na kung saan ay mapatungkol po dun sa yung natatandaan niyo yung tinalo ni Min Mendoza ang GMA sa live. Ultimong live, umabot po ng 5 million viewers. Tapos yung reaction umabot ng yung heart na nasa 170k. Grabe, no? Oo, tapos yung tawag dito, yung mga comment ang dami. So may patutsada dito na di umano bastos daw si Tito Soto. So marami silang mga ganun na mga salita. No, so syempre bago natin pala simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Parang naano ko dito sa headset natin, no? Oo, baka nanibago lang ako. Baka puno na siya. Uy, hindi ako, lininis ako. Huwag kayong magbintang. Makakasuwang kayo. So ito, basahin natin to. Yan, makikita nyo dyan sa screen. Etong, sino ba to? Si, Braja. Mga pangalan na ito, diskumpiyado ako dito eh. Mga kakaibang mga nilalang to eh. Oh. So sabi niya rito, nagpa-survey lang. Yan, regarding to noontime show. So ito ang resulta. It's Showtime wins over Itbulaga GMA and E80 ng TVJ. Okay? Hindi ako pala panood ng noontime show, pero more on Showtime talaga ako kasi naliw ako sa real tukan and jokes doon sa show. Hindi daw siya palanood ng noontime show. Pero nanonood daw siya sa Showtime. Ano ba yung Showtime? Noontime show yun, di ba? Tulonggis naman. Ito. Pero also admit sobrang sawang-sawa na ako dun sa singing contest nilang Tawag ng Tanghalan. Diyos ko, 7 years na paulit-ulit. Diyos ko lang. Gusto ko lang mga tuksuhan nila. Tsaka ang awareness and wholesome ng show for me. Sa kanila lang, sa kanya lang pala. For me, yung cake icing halatang na power trip lang naman nila. Napakababaw for suspended or for suspension. Daming hypocrites eh. Dami daw hipokrito. Oo, si Ma'am Lala Soto na naman binabanatan dito ah. Ma'am Lala Soto, parang walang parang hindi parang hindi na lalaos yung issue niyo ni Vice Ganda. So, init na init sa iyo mga Showtime followers, no? Oh, grabe. Ano yun? Ano yung napindot ko na yun?
Raulo yan. Anong introversion? So ito no, ito pa yung sunod. E80 ng TVJ naman, syempre ang mga pioneer na sila. At may sarili na silang fan base. Pero the small studio nila ngayon, di ko gusto para silang nasa kahon. Grabe, mga kahon ka. Nakapunta ka na ba na studio na Showtime? Maliit lang din yun ha, para sa kalaman mo. Oo, maliit lang yung studio na Showtime, baka hindi mo alam. Total, papayan, ngayon pinapaalam ko na sa'yo ha. Hindi niya ata alam. No, parang nasa kahon. Tapos sobrang konti din ng audience. Hindi ko na rin nakikita. Bali, paramihan pala to ng audience. Okay. Paramihan pala to ng audience, guys. So, ayan na natin. Saan na ba tayo? So, kukunti lang yung audience. Saan na ba yan? Kukunti lang yung audience na parang family ang datingan. Pag magkakasama sila na ikinaka good vibes ko. Yung negative energy after network transfer had an impact na parang the show must go on. Parang tamad na yung Tito Vic and Joey mag-host, puro jowa pau na lang ang kumikilos. Ito kasi an explanation dyan. Papatungkol dyan sa sinasabi mong jowa pau na yan, no? Ang ano kasi dyan, ito brad, sister, di ko alam kung anong pagkatao mo. Ito kasi yan. Yung mga sinasabi mong parang tinatamad, alam nyo, panahon na rin para mag-improve ang mga ibang co-host, no? Kasi hindi naman na din pabata ang Tito Vic and Joey. Siyempre, dumabot na rin sila dun sa edad nila na, yun na nga, yung sinasabi nilang karamihan na tumatanda na, no? So, lahat naman tayo papunta na dyan. Ngayon, siyempre, para naman sa iba, yung jowa pau naman, si Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros, kailangan naman din i-improve nila or ipakita nila yung natatanging talent nila or talento nila sa pagpapatawa. Hindi naman porket na alam naman na natin na kailangan na rin nila magpahinga pag that time. Wow, English yun ha. That time. Oo, diba? Ganun yun ha, para sa kaalaman mo lang ha. Okay, tuloy natin yung pagbabasa. Eat Bulaga ng GMA naman, I hopeful for their show. Syempre nandun si Yorme. Pero I think kulang sa chemistry between the hosts. Parang sila-sila na lang na may kanya-kanyang mundo. So may kanya-kanyang mundo. Kagaya nung isang vlogger na napanood ko, no, na ang sabi niya, ano ba naman to si Buboy Bilar? Nagsasalita si Isko Moreno, daldal din siya ng daldal. So ito na yung sinasabi niya, may sariling mundo. May sariling mundo talaga. Siyempre, asa na ba? Host sila, sila nga lang na sa kanyang may sariling mundo. Para silang hindi magkakakilala. Si Yorme, Yasi at Buboy Bilar lang. So far ang nakikitaan ko ng effort sa show. They need to comedians sa show yung kakagising lang ng tanghali kasi nakakatawa ang daming strangers dun sa show. Then need to revamp with the other hosts and the segment. Pilit Pero gusto ko yung G sa Gedli. Dahil mas maraming nakaka-reach out kay Yorme pag napapanood ko sa live studio, baka maiba ang pananaw ko. Pag napanood nyo daw sa live studio, baka daw mag-iba yung pananaw niya. Hindi manood ka na. Ba't ka pa nag-aantay? So may pasutsada rin siya rito sa It's Your Lucky Day. I was short and fun while ito is disclaimer itong It's Your Lucky Day, kung papipiliin ako, fake Bulaga, tapos It's Showtime, mas pipiliin ko tong It's Your Lucky Day, guys. Talagang natural yung pagpapatawa. Katulad ni Luis Manzano, isa sa mga idol ko na komedyante yan, na artista yan, no?
Hindi siya nang lalait pero napakagaling niya magpatawa. Ni Luis Manzano. Tsaka yung respeto meron siya. Oh, nakikita mo siya ng respeto. Diba yung sinabi niya dun mapatungkol sa Tito Vic and Joey, 'di ba? Yung nagpasintabi siya. Kaya ang ganda noon, no. At ito naman din ang masasabi ko sa iyo, no. Kayo ano napanood niyo? May tanong kasi siya, kaya ano napanood niyo? Ikaw? Hindi. Alam niyo, syempre kanya-kanya tayong survey. Ikaw nag-survey ka sa channel mo. Channel mo 'yan. So ibig sabihin, kung yung channel mo, kung ano yung mga nakapaligid sa'yo, di mataas yan. It's showtime, mga naka-subscribe sa'yo. Siyempre, showtime yung showtime yung, tawag dito, showtime yung sinusupport mong non-time show. Siyempre, showtime family or sup-sup daliri mga followers mo. So ngayon, pag nagpa-survey ka dyan, kasi sinasabi niya ito, yung survey, yan, nasa baba. Ano dyan, tawag dito, mas mataas yung mas mataas yung survey ng It's Showtime. It's Showtime 51%, E80 ng TVJ is 33%, at ang Revamp Night Bulaga ng GMA7 ay 16%. So saan mo ba pinaginawa yung survey mo na yan? Di sa channel mo. So ibig sabihin, tataas talaga yung survey ng It's Showtime kasi sa channel mo yan. Kahit din naman sa channel ko, kapag nagpa-survey ako dyan, ang mataas dyan, E80, kasi puro Dabarkads ang nakasubscribe sa akin. So wag mo kaming gawin tanga. Dahil hindi naman kami tanga. Ano? So yun lang mga Dabarkads, di mapatungkol dito sa post na to, no? Kasi medyo may katalonggisan lang. Siyempre, nagpa-survey ka sa channel mo. Diba? Nagpa-survey ka sa channel mo, tapos sasabihin mo mataas ang survey ng It's Showtime kasi ayon sa pananaw mo, yung katulad nung kanina sinabi mo na gusto mo ang It's Showtime kasi gustong-gusto mo yung baragan, yung bastusan, yung biruan ng mga Showtime host, di ba? So nasa post mo yan, wala sa akin yan. So yan, no, at ito yung maraming mga comment dito, maraming mga comment. Yung how about your opinion kay Willie Rebillame? Di bala siya. Super favorite niya pala si Willie Rebillame. Wow, win. Sugod bahay, wow, win. Saan ba talaga It's Showtime ba o wow, win? Patawa ka, kulit ng choke time mo. E80 Henyo TBJ Dabarkads lang stop sa 3 show na yan for 44 years. So, okay. So, yun, wala naman tayong magagawa na doon kasi sarili niyang tawag dito, pamamaraan. So, palakpakan na lang natin. Sarili niyang wala na tayong magagawa doon. Oo, siya mismo nagsabi na sarili niya daw yun, sarili niyang survey. So syempre, ano ba iboboto ng mga tao? Di yung It's Showtime, ayun yung subscriber mo. Ayun yung mga ayun yung mga tawag dito. Ayun yung mga Showtime, yung mga naka-subscribe sa'yo. Malamang na It's Showtime yung iboboto nila. Alangan naman iboto nila yung E80. Showtime family or followers yung yung mga subscriber mo. So ayan na natin yun, no. So dito naman tayo mapunta. Ito kasi may katagalan na po itong issue na to. So pilit pong binabalikan ng mga pro pages ng GMA. So alam naman na natin kung sino leader nito, no. Nasa isang video natin, bang hindi nyo alam, ha. I-check nyo lang dyan yung sino ba naka-thumbnail doon, si Bossing Vic Soto at si Maa Salvadorata. I-check nyo lang dyan. No, makikita nyo dyan kung sino yung leader ng mga dummy account, mga troll at mga pages, mga pro pages ng GMA. No, silipin nyo lang dyan, inom lang ako ng tubig, ha. Nahihirap na pag ma-dehydrate.
Ang sarap ng poso. Joke lang. Oy, pero ang sarap talaga ng poso, ha? Oo, sa probinsya, ang mga poso doon, ang tatamis ng tubig nila. No, promise yan. Sa Iloilo, yung nakatikim ako doon, nagkaka-basketball ko lang. Di inom ako, bomba ako. Pag inom ko, sabi ko, sige, no choice na to. Uhaw ako, walang ice tubig. Ay, di ba, hindi naman uso yung ice tubig doon sa probinsya pag lalo sa mga bulubundukin. So, inom ako, ang tamis. Tapos meron pa sila doon yung bomba, di ba, poso? Ito, may kwento ko lang sa inyo, saglit lang, ha. Bago tayo mapunta sa Marites, dito muna tayo sa kwentuhan. Yung poso, yung pagbomba mo, may sasalo na may mga buhangin, no? Maraming pagdadaanan, may buhangin, may uling, basta may mga bato-bato. Tapos may salaan pa. Pag inom mo, sobrang linis ng tubig, sobrang fresh water, nakakamiss yun, grabe. Talagang humahagod sa iyong kalamnan. Mapapaganon ko. So yun, mapunta na tayo dito. Ito, play natin, no? Lampaso daw ng FB page ni Maine. Ito yung tawag dito, ito, i-zoom natin. Okay, Maine Mendoza. Ang viewers po ay umabot po ng 5.8 million. Tapos 172k react. 100 Grabe yun. Oo, grabe yun. 31. May 31 pa pala to. Tagal na nga nito pero binabalik-balikan nila So yun, sabi ni Tito Sen daw, yung RTV GMA Channel 7, kung tutusin, lampaso sa FB Live ni Maine Mendoza. Totoo naman po yun. Wala naman pong doon, walang tawag dito, walang kasinungalingan doon, no? At yung GMA, 6.8 ang ratings ba yan? So eto, ang sabi niya, lampaso daw ng FB page ni Maine ang reach ng GMA. So totoo naman yun. Ewan ko dito sa hype na to, ba't nagagalit? Take note, ang views, nawala. Ayaw nga pala, ito nga pala yung tropa ni wait lang, check natin yung niya, yung profile niya. Okay, ayan nasa baba 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung pang 6. Ayun yung pinaka-boss nila Kaya kita nyo dyan sa screen yung pang 6. So, galaw-galawin natin konti. Yan. Balik na tayo. Eto, basahin natin. Take note, ang views ng FB Live ni Maine was 3 days ago. At 170k lang ang nag-react. Meaning the others millions is either walang time mag-react or nakinood lang. Dahil sa nangyari. At bawat point na nakukuha ng AGB Nielsen is limited na 1.2 million people react sure ball na nanood ng TV. Nakukuha namin na kailangan nyo ng simpatya pero hindi mo kailangan magsinungaling. At siraan ng GMA na labas naman talaga dapat sa issue nyo ng tape. Kung ako sa kampo ng TVJ, si Bossing Big Soto na lang pagsalitain, pagsalitain nyo, hindi na siya. So si Tito Soto daw, wag daw pagsalitain. Still praying, may pa-praying ka pa. Yeah. Mga maka-Diyos yung yung mga ng GMA, no? Very much. Thank you din. Nabindot ko lang. Puro mga maka-Diyos yung pro page ng GMA, no? Pero mga walang yung ugali. So dito kasi, wait lang, posting Camelus natin. Dito kasi sa sinabi niya na take note, yung views sa FB Live ni Maine was 3 days. Okay? Tapos ago at 70k lang ang nag-react. So basihan mo na pala ang react ngayon, hindi ang views. So ibig sabihin, tanggalin na natin yung views. Ang tanong, ito ang tanong. Itong tanong dyan mga Kadabar Kads.
Kung ang basihan mo lang pala yung react, nakaabot ba yung react ng sa GMA ng 170k? Diba hindi? Kahit balik-balikan nyo yung video, puntahan nyo, tingnan mo, wala. Oh, promise wala yun. Kahit balik-balikan nyo. No, kasi itong mga pro GMA pages na to, puro na lang ano eh. Pero mo, tagal ng issue to, binabalikan. Oh, paulit-ulit yun sila. Bali ilan yan? Ilan na sa 54k ata itong laman ng group page na to. Tapos, wala, sila-sila lang din na nagpo-post doon. Oh, sila-sila din. Tapos, yun, sila-sila lang din yung nagko-comment. Minsan naawa na ako eh. Sabi ko, ba't parang ganito tong mga tao na to? Sabi ko, walang. Okay, baba tayo guys. Babasahin natin ito yung pinaka-exciting part. Basahin natin yung mga comment. Ito sabi ni Ranran, no. Kasi na yan. Ito muna. Lumayas ka na ng GMA, wala kang utang na loob. Matandang walang utak, we. Ay, grabe. Matandang walang utak daw. Ha? Paano magiging walang utak si Tito Sen? Magiging Senate President yan kung walang utak yan. Gago ka ba? Bubo ka ata eh. Senate President yan kung walang utak yan. Hindi yan magiging Senate President. Para kang timang. Tito Sen, kasi naman, Ogent wants change sa EB. Ikaw, matigas ka. Masyado gusto mo same old school. Switch is di na patok sa tao. Ano patok? Yung finger, picture, ay puki. Ayun ba yung mga patok? Yung G-spot, yung vibrator. Ay, yun pala yung mga patok. O, sabi pa nito ni Ranran, no, ipaboycott kaya ng mga solid kapuso for mass report and following ang mga inggitero. Wow TBJ pa yung nang-inggit sa inyo. TBJ pa talaga yung nainggit sa kalagayan yung yan, ha? Ang lupit nyo naman, Dudong. Lupit naman nitong tao na to na TBJ pa talaga ang nainggit sa inyo. Minsan mga lang talaga, meme eh, no? Yes, sana yung mga solid kapuso unfollow ba? Nangyari ba? May nag-unfollow ba? Okay, tingnan natin to si Ranran. Si Ranran. Ako, may mga baby ha. Labas yung mga baby na yan ha. Hindi yan kasali dito sa issue. Disclaimer. Ay, grabe. Ang gwapo ni Ranran. Puro AI. Ay, grabe. 4 AM mo pinopost yan ha. Grabe alam mo si Coco Martin ay, grabe tsura guys. Kala mo si Danilo Salvador. Sino yun? Ay, grabe. Elvis Presley, rockista. Ang tindi naman pala nitong mga to. Sino naman to? Richie Rivero. Yan, Richie Rivero. May hawak na bola. Bola ba yan? Ito. Sino naman to? Si Arnold Schwarzenegger. Grabe, ang gwapo ng mga pages ng ng GMA. Asan na? Ayun na yan. Ay, tigil na natin yan guys. Tigil na natin to. May pala to. Oo guys. May parang yan. Siya ba talaga yun? Siya kaya yun guys? May biyak dito, no? Ako guys, kung ikaw man to, Ranran, magbago-bago ka na. Kung ikaw man po, disclaimer, naawa kami sa'yo. Ganyan na nga yung sitwasyon mo, binabash mo pa ang Tito Vic and Joey. Tingnan mo nangyayari sa'yo, Tingnan mo nangyayari sa'yo. Biyak-biyak ka na. Tapos ganyan ka pa manglait sa Tito Vic and Joey. Grabe, no?
Mga tao talaga, no? Kahit na, alam mo yun, yung halos, ito pa, isa. Angie Flores. Pati yung anak, ginawang profile. Tapos pinangbabash sa Tito Vic and Joey. Ay, ang ganda naman pala ni ma'am. Iba rin. Parang teacher pa ata to si Ma'am Angie, teacher pero ganun ng mindset, anak ng teteng naman. Naku po. Wag yan, yung isa. Yan, yung ganda Ganda. Musta na? Miss you, Maria. Maria, Ave Maria. Grabe. Ako ba rito? Si Andrea Haisel, ito, isa rin to sa basher niyan. Bata rin to ni Dr. Stranger Kilala si Dr. Stranger, yung isang writer ng GMA. Nagte-teleport yun. Tignan mo, mga friend niya yung mga anti-TBJ page. Lupit, no? Lupit nila, no? Di ba noon time sila gamit FB Live na yung main sa ginawa ng TBJ, magmumukhang silang masama diyan sa dulo. Bakit? Bakit? Kagustuhan naman ni Main Mendoza yun. Ano naman masama dun? Hindi nyo lang kasi talagang matanggap. Hindi nyo lang matanggap na etong si Main lang ang katapat ng GMA. Si Main lang pala paano pag nandyan na si Alden din sa TV5, di bagsak na, di lalong nganga na kayo. Diba? Lalong nganga na kayo kung kapag pag nagsama ulit yung dalawang yan. Salamat kayo, nandyan. Kaya hindi nyo tinatanggalan ng proyekto ito pa pala napansin ko dyan, mga Kadabar Cats. Kaya nila hindi tinatanggalan ng proyekto etong, sino naman to? Wait lang, mamaya na tayo May lumabas si Peli, si Nanay Peli. Nagsabing matanda sa Tito Vic and Joey Ay, grabe naman si Nanay. Hindi rin halatang matanda na. Ay, hindi halata. Ang kinis-kinis ni Nanay, walang kakulubot-kulubot. Sabi niya matatanda na daw TBJ. Ay, grabe si Nanay. Nanay, ba't na pa nakukuha mo pang mambash? Ito real talk, Nanay. Mas mukha ka pang para kang nanay ng Tito Vic and Joey. Tapos sasabihan mo sila, mga matatanda na, magsitigil na. Tignan nyo naman po yung katayuan nyo naman po, Nay, ako po hindi naman po ako bastos. May galang po ako sa mga nakakatanda. Pero kapag bastos po yung nakakatanda sa akin, ay medyo slight lang naman yung pagiging bastos ko rin. Mukha po kayong magulang ng Tito Vic and Joey. Baka anak nyo po sila. Ilan taon na po ba kayo, Nay? Ay, gano'n, hindi na niya nanay. Ay, grabe talaga, no? So, ito, back to topic tayo doon kay Alden. Ito naisip ko, mga Kadabar Cats, kay Alden Richards. Kaya siguro hindi yan tinatanggalan ng proyekto ng GMA ngayon. Lalo ngayon. Kasi may posibilidad na itong si Alden Richards ay pwedeng lumipat yan sa TV5. At alam niya naman na hindi rin masisero. Hindi masisero ang doon ng si Alden Richards sa TV5. Ako na nagsasabi sa inyo yan. At ito sa 2024, daragsa po ang mga segment ng Legit Dabarkad sa TV5. Nakita niyo yung mana-mana? Ayan. School bukol, alam niyo yan. Kita-kits Ay, joke lang. Wala lang, nag-assuming lang. Ba't masama ba magpiling? Kaya kayo, GMA, matakot kayo. Huwag niyong tatanggalan ng project si Alden kasi sa oras na mawalan ng project dyan, si Main Mendoza, si Alden Richard dyan sa GMA, sure ball nalilipat ng TV5 yan. Oo, dahil dati pinabayaan nyo na rin naman yan totoo yan Yung GMA, bakit mapupunta sa Itbulagayan kung hindi pinabayaan ng GMA yan? Aber? Sakitin nyo nga ako mga pages ng GMA.
Kung hindi pinabayaan yan, kung hindi dati pinabayaan ng GMA yan eh. Kaya binunot nila Tito Vic and Joey yan si Alden Richards. Kaya nung nandun na yan kaya si Alden Richards biglang nag-boom at alam ng tao na susubaybayan si Alden Richards, pinagana ng GMA yung utak nila. Nung pinagana yung utak nila, hindi na nila binitawan si Alden Richards. Hindi na rin nila tinantanan ng project kasi baka pag umalis si Alden Richards, isa rin yun sa malaking kakabagsakan ng GMA. Isa si Alden Richards sa malalaking artista dyan sa GMA para sa kaalaman nyo lang ha. Ito na lang eh, paano mapupunta ang isang Alden Richards sa Itbulaga kung mayroong mga project yan? Isipin yung mabuti yun. O, ba't napunta yan dun? Ba't napadpad yan dun? Ibig sabihin, wala ngang project ang GMA sa kanya, kaya siya kinuha ng Tito Vic and Joey para maging co-host sa Itbulaga. At ito namang Tito Vic and Joey ang naging tulay muli para magkaroon ng sandamakmak na project itong si Alden Richards. Kaya itong GMA natuwa kay Alden Richards kasi mas sinanap si Alden Richards eh. Talagang sinubaybayan siya ng mga tao no simula nung Aldab. Kaya itong GMA mautak din, pinagana nila utak nila. Marami rin silang kikitaan kay Alden Richards kaya dinadamihan nila yung project kay Alden Richards. Dahil kung alam nila na wala naman sila mapapala kay Alden Richards, di hinayaan na nila yan. O, huwag nga ako, iba na lang. So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.